Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother James. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin mo, minamahal. Mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal. Sa pangalan mo amin, dakilang Diyos, pinakamahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Wildes Adalmeda. Maraming salamat muli sa oras na ito na pinagkalog mo sa amin, O God. Salamat sa imblessing, mabiyat, pagpapala mo, Diyos. Salamat sa dakilang pribileyo, dakilang kaligtasan. At narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Pagpalain mo yung banal na salita, O Diyos. Alisin niyo po ng mga hadlang sa gabal, gawa ng kaaway. And bind the power of darkness, unbelief, doubts, hindrance, confusion. You command you to cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Dalago ng Diyos, mga minamahal, purihin po ang ating mahal na Panginoon. At ako na tigit sa lahat, ako pinagbibigay ng pinakamataas na papuri, pasalamat, paglulahati, pagsamba, pagparangal, ay tanging sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal ginagalang Evangelista Wildes Adalmeda. At patuloy po nating naalala mga gintong aral at turo na ating minamahal ginagalang Stand Pastor Linacy Almeda. At gayon din po sa kanyang buong sangbayan, sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa ating lahat, sa dakong ito ng San Fernando, Cebu, mayong hapon ka na tong tanan. Amen. Mga minamahal, praise the Lord. Tayo po ngayon ay mag-aral ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Kindly open your Bible, mga minamahal, from the book of Matthew, chapter 11, verse 28, up to 29. Sabi po na ba nila kasulatan? Kindly, Matthew, chapter 11, verses 28 and 29. Tatang 11, ang talatay 28 hanggang 29. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at ay aking papapaghingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumabang puso at masumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa. Amen. Amen. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. So sabi po ng banal na kasulatan sa English, mga minamahal, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Ever say amen. So ito pong salita ng Diyos, mga minamahal, ito'y tinatawag na imbitasyon ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sabi po ng Biblia, Jesus' gracious invitation. Mga minamahal, come to all who labor and are heavy laden, and with the troubles of life and the sin of the human nature, by coming to Jesus, sabi po ng becoming His servant and obeying His direction, He will free you from your insurmountable burdens and give you rest, peace, and His Holy Spirit to lead you through life. So what trials and cares you carry will be borne with His help and grace. Amen. Ito po mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, sa lahat ng mga tao na nabibigat ang lupa at mayroong mga problema sa buhay, ang imbitasyon ng ating mahal na Panginoon, sabi niya, come unto me. Lumapit kayo sa akin, kayo nabibigat ang lupa at napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Amen. Bago natin ituloy, mga minamahal, ako po ay na-bless sa lahat ng mga nagbigay ng mga patutuo sa araw na ito. Amen. Habang pinapakinggan natin ang kanilang mga patutuo, nakikita natin ang gawa ng Diyos. Amen. Sa buhay ng isang tao, kaya nga sabi ni David, mga minamahal, na I was glad. Sabi niya, ako'y nagagalak kapag sasabihin nilang tayo pupunta sa bahay ng Diyos. Amen. Sa bahay ng Diyos, sabi niya, makikita natin ang kagandahan ng Diyos. Amen. Sa bahay ng Diyos, magkakaroon tayo ng totoong kapayapaan. Amen. So dito po mga minamahal, ang imbitasyon ng mahal na Panginoon sa atin,
come unto me. Sabi ng mahal na Panginoon, naalala ko kasi kahapon, naalala ko yung programa ni Corina Sanchez, yung Rated Gay. Amen. So abang pinapanood ko yung programa niya, yung ating kapatiran, na isa nating kapatiran, siya ang naglalahad ng kanyang buhay, Amen, na si beloved brother Ernesto Pidut. Siya po'y dating membro ng Sputnik, Snatcher and Robbery Gang dito sa Manila. Kaya po may patong ang kanyang buhay, mga minamahal. Siya'y nabubuhay sa pagnanakaw, mga minamahal, sa paggamit ng binagbabawal na gamot. So napariwara ang kanyang buhay. So mga minamahal, isang araw, sabi niya, habang pinanood natin, mga minamahal, siya'y napadaan sa gawain natin at siya'y pumasok, nakikiyosyoso. Ano bang ginagawa ng mga taong ito? Amen. Subalit siya inipo ng mahal na Panginoon, tinawag siya ng mabait na Diyos, at mula ng araw na siya'y tumanggap sa mahal na Panginoon, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Amen. Amen. So naging tampok siya ngayon sa programa ni Corina Sanchez, mga minamahal, yung Rated K, na niluwalhati ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ang tao pala'y gustong magbago, merong panahon, merong pang pagkakataon, ang tao ay magbago kapag siya'y lumapit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang taong nasa lusak ng kasalanan, ang taong puno ng problema, ang taong nawala ng pag-asang magbago, mga minamahal, meron pa siyang pagkakataon na manumbalik sa mahal na Panginoon at lumapit sa Diyos. Amen. Kaya milyon na nanonood, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Na minsan ang panalulwalhati ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang sabi ng banal na kasulatan sa lahat ng mga tao na sa lusak ng kasalanan. Habang pinakinggan ko yung mga patotoo kanina, ako'y blessed na blessed. Amen. Yung patotoo ng ating kapatiran ng kanyang husband ay dating addict. Amen. Walang masasabi niyang napakahirap ang buhay. Amen. Subalit nang sila'y lumapit, maglingkod sa Diyos, pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yan po ang sabi ng Biblia na kayong nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin. Lahat na may problema, lahat ng nabibigatan, ang ibig sabihin, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingaan. Amen. Sabi po ng Psalm chapter 4 verse 8, kindly po. Mga awit, Kabanatang 4, ang talata 8. Payapa ako'y higa at kayo din matutulog sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Amen. Everybody say, praise the Lord. I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Diyos, mga minamahal, meron tayong kapahingaan. Amen. Kapahingaan sa paggawa ng kasalanan, kagaya ng ating nabanggit kanina, ni si Brother Ernesto Pidut, mga minamahal Junior, na ating napanood sa programa ni Corina Sanchez sa Rated K. So mga minamahal, abang isinasalaysay niyang kanyang buhay, talagang masabi natin na walang patutunguhan. Subalit nang siya'y lumapit sa Diyos, ang sabi ng Biblia, tayo po'y matutulog sa kapahingaan tayo po'y magkakaroon ng tunay na kapahingaan. Amen. Sabi niya, peace, sleep, and safety. Dito po natin makukuha sa Diyos ang tunay na tinatawag na kapayapaan. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minasasanlibutan, meron tinatawag na trouble. Amen. Lalo na kapag ikay nabubuhay sa kasalanan. Sabi ng Biblia, to the wicked there is no rest. Amen. Sa mga tao na sa lusak ng kasalanan, wala talaga silang kapayapaan. Subalit kapag tayo po'y nasa kamay na ng Diyos, tayo po'y titiwasay ang buhay natin. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, tayo matutulog ng payapa at tiwasay. Amen. Your sleep, peace and safety, nasa mahal na Panginoon.
Kaya sabi mo ng Biblia, mga minamahal, lumapit sa Diyos. From the book of Hebrew, chapter 4, verse 16, basahin mo natin, mga kapatid. Hebrehanon, Kabanatang 4, ang talata ay 6. This is Ay di 6. Magsidapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamaw ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Everybody say amen. So sabi ng Biblia, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Amen. So ang ating mahal na Panginoon, sabi po ng Biblia, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Mga minamahal. Sabi po ng Biblia, because Christ sympathizes with our weaknesses, mga minamahal. Sabi po ng Banal na Kasulatan, we can confidently approach the heavenly throne. Amen. 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 Sabi po ng Biblia, at ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, knowing that our prayers and petitions and supplications are very welcome to our Heavenly Father. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y naglilingkod na sa mahal na Panginoon, mga minamahal, welcome tayo sa trono ng Diyos. Ever see, amen. Sabi na, every one of us, mga minamahal, are welcome. Sabi po ng Banal na Kasulatan, because Christ sympathizes with our weaknesses, mga minamahal, we can approach the heavenly throne, mga minamahal, knowing that our petitions, prayers are welcome. And tinatawag na, mga minamahal, na sasabihin ng Banal na Kasulatan na, desired by our Heavenly Father. So napakabait ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Tinatawag ito nga, throne of grace, mga minamahal, sabi ng Biblia, it is called the throne of grace because from it flows, mga minamahal, God's grace, love, mercy, mga minamahal, forgiveness, spiritual power, spiritual gifts. Amen. And the fruit of the Holy Spirit and all that we need in any circumstances. Kaya tinatawag yung trono ng biyaya ng Diyos. Pwede tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Ano bang kalagayan natin sa buhay? Sapagkat dito nanggagaling ang lahat ng pagpapala. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kagaya ninyo narinig ng mga patutuo nung araw, gaano kahirap ang buhay, gaano kamasalimuot ang buhay ninyo, gaano ang inyong problema sa inyong beloved husband, gaano mga bisyo ang inyong mamal sa buhay. Subalit nang tayo po'y lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos, doon nanggagaling ang habag ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen. Sa trono ng biyaya ng Diyos, nandoon ang habag ng Diyos, ang tulong ng mahal na Panginoon sa oras na tayo mangangailangan. Kaya dito po sa atin lahat, kayong may mga problema, lalapit sa mahal na Panginoon, welcome tayo sa ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat na may karamdaman, pwedeng lumapit sa mahal na Panginoon. Lahat na may mga problema, lahat na may kabigatan, lahat na may suliranin, ano mang inihiling nyo sa mahal na Panginoon, ito'y welcome sa trono ng biyaya ng Diyos. Ever see, amen? Pakinggan kayo ng ating mahal na Panginoon. Bukas ang langit sa ating mga dalangin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Napakasarap na tayo po'y nasa buong katotohanan. Napakapalad natin sa paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal. Merong direksyon ng buhay natin. Ever see, amen? Sapagkat sabi ng Biblia, kung tayo lalapit sa mahal na Panginoon at sumunod sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ng direksyon ng buhay natin. Ever see, amen? Magkakaroon ng katuturan ng buhay natin. Maging payapa tayo, maging sa ating pagtulog, payapang-payapa. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Merong safety. Nandun ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa atin. Kaya po sabi po ng Biblia, mga minamahal, ang imbitasyon ng Diyos sa atin, rest, kapahingaan. Kung gusto natin ng totoong kapahingaan, sabi ng Biblia, walang iba kundi sa mahal ng Panginoon. Kindly open your Bible from the book of Isaiah, chapter 14, verse 3. Isaiah, Kabanatang 14, ang talatay 10. 3. At nangyayari
Sa araw bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan sa iyong kapanglawan at sa iyong kababagagan at sa mabigat na paglilingkod na pinaglilingkod sa iyo. Amen. Everybody say amen. And it shall come to pass, sabi po na Biblia, in that day, that the Lord shall give thee rest from thy sorrow and from thy fear and from the hard bondage wherein thou wast made to serve. Everybody say amen. Sa araw na yon, sabi ng Panginoon, bibigyan ka ng kapahingaan ng Diyos sa iyong kapanglawan, amen, sa iyong kabagabagan, everybody say amen, at sa iyong mga pasanin, everybody say amen. So, itatlong bagay ang bibigay ng Diyos sa atin. Kapayapaan, mga minamahal, sabihin mo ng banal na kasulatan, mawawala ang takot sa ating mga puso, everybody say amen. Kapag naglilingkod ka na sa Diyos, wala ka nang dapat ikatakot. Everybody say amen. Wala ka nang dapat ipangamba. Tatanggalin ng Diyos ang takot, ang pangamba sa iyong puso. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, walang takot sa puso mo. Everybody say amen. Naalala ko tuloy, mga minamahal, nung kami umakyat sa bundok ng Bukidnon, lumakad kami ng 10 oras paakyat sa bundok. Pagkatapos pagdating namin doon, yung palang pupuntahan namin ay kampo ng mga NPA. So, nandun pala si Commander Butchoy at saka si Commander, yung kanyang papa, mga minamahal. Sila ang mga commander doon, kinatatakutang commander doon sa dako ng Bukidnon, sa may San Fernando Bukidnon. Pag-akyat namin doon, mga minamahal, nandun na kami sa kanilang kampo. Mga minamahal, 10 oras kaming naglakad. At pagdating namin doon, puros mga mahabang baril, mga masinggan, napakaraming bala, naka-uniform pa sila ng pangapatig. Pagkatapos silang sumalubong sa amin, dinala kami doon sa kanilang kampo, doon sa kanilang headquarters, nandoon si Commander Butchoy. Si Commander Butchoy, ang daming tama ng bala, pero buhay pa rin. Pagkatapos, mga minamahal, kinausap kami, sabi niya, bukas na tayo mag-usap. Dahil gabi na kami dumating. Natulog kami doon sa kanilang parang barangay hall ng kanilang kampo. Doon sila nagkakaroon ng session. Mga minamahal, dapat hindi ka makatulog dahil sa takot. Pero ang lakas ng mga hilik namin, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, ang sarap ng tulog. 10 oras ka ba namang naglakad ng paakyat? Naligo kami ng pawis. Palit-palit kami ng damit dahil basang-basa yung damit namin. 3 beses ka magpalit ng damit bago ka makarating doon sa bundok. Kinabukasan, mga minamahal, pagka umaga, nagkaroon na ng meeting. Napakarami nila. Mga minamahal, more than 100 sila, mga NPA, mga babae. Nanhaba ng mga armas. Nandun si Commander Nono, yung kanyang papa, si Commander Nono pala. Si Commander Butchoy nandun din. Mga minamahal, pagkatapos, nagkaroon ng session, wala kaming dala kundi ang salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi namin, lumapit kayo sa Diyos. Ako nagpatotoo dahil ako rin ay product ng NPA, mga minamahal. Dahil yung aking mga uncle, puros mga commander sa NPA, 1972, mga minamahal. Yung aking uncle namatay 1972, yung isa 1975, puros mga commander ng NPA, mga Miranda, kapatid ng aking father. In-explain ko saan ang galing NPA, anong meron dito, mga minamahal. Sila'y nakinig, mga minamahal. Pagkatapos, sinyera namin ng gospel, lahat sila tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Nagkaroon sila kayo ng kapayapaan. Everybody say amen. So nagkaroon sila ngayon ng amnesty. Kapag lumapit ka sa Diyos, mga minamahal, hindi lamang amnesty ang ibigay sa kanila ng mahal na Panginoon, kundi bagos ang kapahingaan sa kasalanan. Everybody say amen. Ang tao magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, malapit ang Diyos sa atin. Kung meron kang problema, meron kang Diyos na matatawagan. Everybody say amen. So mga minamahal, yan po ang sabi po ng banal na kasulatan kung tayo po'y lalapit sa Diyos. Sabi po ng Biblia, magkaroon tayo ng tunay na kapahingaan. Ang tunay na kapahingaan ay hindi makikita kung saan-saan. Ang tunay na kapahingaan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, in my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Sabi po ng Biblia, bibigyan ko kayo ng kapahingaan.
Sabi po ng Biblia, kind open your Bible, mga minamahal. Praise the Lord. Basahin po natin ang salita ng Diyos from the book of Luke. O Hebrew muna tayo, mga minamahal. Hebrew chapter 4, verse 1 and 3. Hebrehanon, kabanatang 1, 4:1. 4:1. Mga takot nga tayong yamang may iniwang pangako sa pagpapasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot ngayon. Verse Amen. 3, verse 3. Verse 20. Verse 3. Verse 3. Sapagat tayo ay nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon, gaya ng sinabi niya. Amen. Amen. Palapakan po muna natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Merong kapahingaan sa ating kaluluwa. Ever say amen. Ang kapayapaan, mga minamahal, sa kaluluwa, mga minamahal, ito'y partial pa lang dito ngayon, habang tayo nabubuhay. Ang kapahingaan sa ating kaluluwa, kung tayo po'y kukunin na ng ating mahal na Panginoon doon sa piling ng Diyos. Ever say amen. Subalit habang nandito tayo, mga minamahal, ating matatamasa ang totoong kapayapaan na pinangako ng mahal na Panginoon at yung tinatawag na kapahingaan sa ating mga kaluluwa. Ibig sabihin yung ating kaluluwa, hindi ka na guilty. Ever say amen. Hindi ka na guilty dati, guilty ka. Nabubuhay ka sa kasalanan. Nandyan ka sa kasalanan, guilty ka sa harap ng Diyos. Subalit ngayon kapag ikay nasa mahal na Panginoon, hindi ka na guilty. Ever say amen. Meron ng kapahingaan ng iyong kaluluwa. Ever say amen. Kaya matulog ka ng mahimbing dahil alam mo, ang Diyos ay nasa iyo. Ever say amen. Ito'y partial pa lang, mga minamahal, na kapayapaan na ipinangako ng Diyos at kapahingaan sa ating mga kaluluwa. Ang totoong kapahingaan at kapayapaan na pinangako ng Diyos ay nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa atin walang lugi habang tayo naglilingkod sa Diyos. Ever say amen. Kaya po, mga minamahal, payapa ka na dito sa lupa. Habang ikay nabubuhay dito, payapa ka, walang lugar sa puso mo ang takot at pangamba. Hindi ka nangangamba anong mangyayari. Bakit? Na alam mo ang ikaw ay nasa mahal na Panginoon. Ever say amen. Pag wala ka sa Diyos, kahit bundok pa yung pera mo, pero nandiyan yung tinatawag na fear. Ever say amen. Kahit meron ka pang milyon sa bangko, kapag wala ka sa Diyos, nandun yung pangamba. Nandun yung kabalaka. Ever say amen. Pero kapag nasa mahal na Panginoon ka, kahit wala kang milyon sa bangko, payapa ka. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Yan ang napakasarap na naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Payapa yung buhay natin. Sabi na, bibigyan tayo ng totoong kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ibigay ng salapi ng sanlibutan. Sabi ng Biblia, my peace I give unto you that the world cannot give. Amen. My joy I give unto you that the world cannot give. Amen. Bibigyan tayo ng kapayapaan, bibigyan tayo ng kagalakan ng Diyos habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit saan ka man pumaroon, mga minamahal, payapang-payapa ka. Bakit? Ang Diyos ay prinsipe ng kapayapaan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang prinsipe ng kapayapaan ay nasa puso mo. Kahit anong problema yan, kayang i-control ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Kahit anong pangamba meron dyan, nandyan ang prinsipe ng kapayapaan. Kayang i-control ng Diyos ang anxiety sa puso mo, ang takot sa puso mo. Bakit si Kristo ay prinsipe ng kapayapaan? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang tao, maminamahal, nandun ang kanyang takot, pangamba. Lahat ng tao sa mundo, meron takot at meron pangamba. Mark, totoo po ito, mga kapatid. Kahit sino pa man, ever say amen, meron takot at pangamba ang tao, mga minamahal. Subalit mawawala ang takot at pangamba kapag si Kristo ang nasa puso mo na. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nangangamba ang tao, anong kakanin niya bukas, anong mangyari sa araw ng bukas. Meron takot at pangamba ang lahat ng tao sa buong mundo, sa buong daigdig, mga minamahal. Dahil sabi nga ng Biblia, in this world you have troubles. Maraming pagsubok sa daigdig na ito. Subalit kapag ikay naglilingkod sa Diyos, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos,
Isang bagay na meron ka na wala sila, meron kang kapayapaan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng tao, kahit mayaman, kahit sino pang tao sa mundong ito, na nabubuhay sa daigdig na ito, merong pangamba, takot ang tao, mga minamahal. Takot mamatay, takot magkasakit. Amen? Amen? Takot mabankrupt ang negosyo, takot manakaw ang kanyang kayamanan. Meron takot sa kanyang puso at pangamba. Subalit kapag ikay na kay Kristo, naglilingkod ka sa Diyos, sabi ng Biblia, bibigyan ko kayo ng kapayapaan at kapahingahan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Yung matutulog tayo, mga minamahal na mahimbing, gigising tayo ng umaga. Wala kang mabakas na takot sa puso mo. Napakasarap mabuhay ng ganon. Amen. Subalit kahit marami kang kayamanan, kung mabuhay pagkising mo sa umaga, nandun ang takot at pangamba. Walang kapayapaan sa puso mo, hindi masarap ang buhay. Amen. Subalit kapag tayo po'y nasa mahal na Panginoon na ito pong napakagandang bagay. Sabi ng banal na kasulatan, my peace I give unto you that the world cannot give. Amen. Kaya napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi ka takot mamatay? Napakasarap nun. Amen. Pero kung ikay takot mamatay, napakakalungkot na bagay yun. Amen. Takot ka mamatay, baka maimpyerno ka dahil wala ka sa mahal na Panginoon. Pero ikaw na naglilingkod sa Diyos, anong mangyari sa buhay mo? In everything give thanks. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Di ba man napakasarap? Nung araw, totoo yun. Matutulog tayo, ikot ng ikot sa gigaan. Hindi tayo makatulog. Amen? Isa lang ko yan, mga minamahal. Walang kapayapaan nung araw. Takot na takot. Merong kinatatakutan na mangyari. Hindi ka payapa. Wala kang kapayapaan. Subalit ngayon, sleeping like a baby. Amen. Paghiga mo, mga minamahal, tulog ka na pala. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Wala ka nang guna. Wala ka nang alalalahanin pa. Wala ka nang iniisip pa. Anong gagawin mo bukas? Wala ka nang isipin ka nung kakanin mo. Bakit? May salita ng Diyos na nagsabi, huwag kayong matakot kung araw ng bukas. Tingnan ninyo mga ibon sa ipapawid. Walang mga trabaho sa balit. Hindi sila pinagkulang ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O mga ngamba ka ba? Ano kayong kakainin ko bukas? Huwag ka lang dapat ipangamba, mga minamahal. Everybody say, amen. Sabi ng banal na kasulatan, kapag tayo tumatayo sa salita ng Diyos, mawala ang pagamba sa puso natin, mawala ang takot sa puso natin, mawala ang ating kabalaka. Everybody say amen. Dahil ang salita ng Diyos, ito magpapatibay sa atin, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magpapibigay sa atin ng comfort ang banal na salita ng Diyos. Everybody say amen. Wala kang dapat ipangamba. Bakit alam mo ang buhay mo, ang Diyos ang may hawak? Everybody say amen. Kahit sabihin pa ng doktor na ganito na lang kahaba ang iyong buhay, pero merong Diyos na nagbibigay ng buhay. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Wala kang dapat ipangamba. Ang future mo, hawak ng Diyos. Amen. At pinangakuhan ka ng mahal na Panginoon, bibigyan tayo ng mabuting kawakasan. Amen. Ang sabi ng nagpatotoo kanina, sabi ng kanyang father-in-law, mga malnourished sila, walay kaugmaon. Amen. Dahil nakikita nila ang kanilang buhay, ang kanilang kahirapan, walang trabaho, walang makain, alos walang makain, mga minamahal. Sabi ng kanyang father-in-law, wala kayong kinabukasan. Ibig sabihin, mga malnourished ang iyong mga anak. Walang makikitang bukas para sa kanila. Subalit tayo naglilingkod sa Diyos. Ang Diyos ang nangako sa atin na tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Wala kang dapat ipangamba sa araw ng bukas. Amen. Sabi ng Biblia, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Diyos ang nagsabi, unahin natin ang kalooban ng Diyos, ang katwiran ng mahal na Panginoon, ang lahat ng bagay idaragdag na lang sa atin. Amen. Nangyari ba? Nangyari sa buhay natin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Naalala ko yung mga kapatiran natin. Yung testimony nung anak kasama ko sa Singapore. Nagtatrabaho ngayon sa bangko ng Morgan ba yun? Mga minamahal, sabi niya, nung araw kuya, yung bahay namin,
300 ang upa sa Manila. Kapag umulan, basa ang loob. Yung aming lamesa, ilapag namin kung kami kakain. Pagkatapos namin kumain, iligpit namin, doon kami matutulog. Doon lahat, pag umulan, lahat ng tabok, kasirola, mga baldi, nakasalod sa ulan. Yung father niya, dating addict, gumagamit ng yung tinatawag na cocaine. Mga minamahal, tinutusok sa kanyang katawan ng kanyang father sa ugat. Ganun ang buhay nila noon. Subalit na sila lumapit maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Binago ang buhay ng bawat ng kanyang father, mga minamahal. Binago ang kanilang buhay, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, isipin mo, sabi niya, hindi kami makapag-aral. Subalit ngayon nakatapos kaming lahat. Nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, ang buhay natin nasa Diyos. Ang buhay natin ang may hawak ang mahal na Panginoon. Kapag ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, sabi nga namin, come unto me. Hindi kayo tataboy ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Sabi ng Diyos, kung lumapit kayo sa akin, kayo nabibigatan na lubha, merong problema, may karamdaman, may bisyo, ang buhay may masalimot ang buhay. Lumapit kayo sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Naparito ang Diyos upang bigyan tayo ng kaginawaan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang magkaroon tayo ng buhay na mapayapa. Sabi ng Biblia, I laid my life. Sabi mo, I laid my life that I can give you, that you can receive abundant life. Ever say amen. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay upang tayo bigyan ng masaganang buhay. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ever say amen. Masaganang buhay ang pinangako ng Diyos sa atin na maglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Masaganang buhay, hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki. Pag wala ka sa Diyos, mahirap. Dahil hindi mo alam ang araw ng bukas. Pero kapag ikay nasa mahal na Panginoon, payapa ang isip mo. Dahil alam mo, ang bukas mo nasa mahal na Panginoon. Ever say amen. Alam mo, ang Diyos ay nagplano na sa buhay mo. Sabi nga po, the plan of God is personal, very personal. It is for you. Amen. Detailed ang plano ng Diyos. Specific ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ever say amen. At ang plano ng Diyos is for your good. Sabi nga namin, acceptable and perfect. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Perfecto ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya mga minamahal, ito yung pinakasikreto. Ito na yung pinakasikreto na dapat nating hawakan. Kumapit na tayo dito, mga minamahal. Dahil ang Diyos ang magpaplano sa buhay natin. Sabi ng Biblia, my plan for you is not to harm you, but to give you peace and unexpected and never see man. Bibigyan tayo ng mahabang buhay. Bibigyan ka ng tinatawag na tiwasay na buhay ng mahal na Panginoon. Just imagine nyo, nagpatutunga. Panurin nyo yung sa Corina Sanchez. Makita nyo yung klase ng buhay meron siya. Anong klaseng buhay meron yung nabubuhay ka sa kasalanan, sa pag-snatch, sa robbery. Pero ngayon, Biblia ang hawak. Dati, baraha ang hawak. Ngayon, Biblia ang binabasa. Ang gitara, ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ebarsiman, ito yung buhay na sa mahal na Panginoon. Kapag tayo nasa mahal na Panginoon na, secure ka na, safety. Sa gaya ng ating nabasa, you can sleep. Sabi ng Biblia, with peace and safety. Amen. Matutulog kang payapa, mga minamahal, at nasa kasiguruhan. Ebarsiman, tiwasay ba? Tiwasay sa Tagalog. Matutulog ang payapa at tiwasay. Yan ang wala sa mga taong wala sa Diyos. Kapag ikay nasa Diyos, matulog ang tiwasay at payapa. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya wala kang dapat ipangamba. Kapag ikay nasa mahal na Panginoon na kayo sabi, come unto me, lumapit kayo sa akin. Sabi ng mahal na Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahingaan sa inyong kaluluwa. Bibigyan tayo ng kapahingaan sa ating mga karamdaman. Bibigyan tayo ng kapahingaan sa ating mga kalungkutan. Tatanggalin ng Diyos ang kalungkutan sa puso natin. Papalitan ng kagalakan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Lahat nakaplano na, sabi nga ng Biblia.
Amen. Sabi po ng Jeremiah, we are incapable of planning our lives. Only God knows the future. And He's the one who capable to choose your vocation and path. Ang mahal na Panginoon pala ay makakapagplano sa buhay ng isang tao. Merong plano ang Diyos. Tandaan natin. Hindi naman i-reveal ng Diyos yan. Step by step, i-reveal sa atin ng mahal na Panginoon. Abang tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, makikita mo ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Ever say amen. Abang ikaw, step by step, i-reveal ng Diyos. Merong mga plano ang mahal na Panginoon, step by step, mga minamahal. Dahil sabi nga ng Biblia, God's plan for you is definite and specific. Ever say amen. Amen. God's plans for you is, sabi po ng Biblia, for your good, acceptable, perfect. Ever say amen. Ang plano ng Diyos sa iyo, mga minamahal, para sa ikabubuti mo. Dahil sabi ng Biblia, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng tinatawag na kasakitan. Ever say amen. Kung hindi kaginawahan. Kaya mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, lumapit sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Yung anak, sabi niya, mga malnourished yung mga anak, kawawang buhay, walang pag-asa. Pero ngayon, nakapagtapos ang mga anak, binago ang husband, binigyan ng magandang bahay, binigyan ng lupa, binigyan ng sakyan, payapa silang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Amen. Kaya, napakasarap ang imbitasyon ng Diyos sa atin. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Kung meron trials ngayon, merong nililinis ka ng Diyos. Ever say amen. May-ari tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon para magtiwala sa Kanya. Pero yung trials na yan, magiging testimony mo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ever say amen. Yung trials mo, sabi mo, your trials become testimony. Magiging patutuo mo parang araw. Ganito pala. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ever say amen. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, tayo po'y nasa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang nagplano sa buhay natin. Because of our submission to Him, maminamahal, He will make you a vessel for His honor and glory. Ever say amen. Ever say praise the Lord. But sometimes because of your stubbornness and headed for destruction, but if you repent, mga minamahal, sabi po ng Biblia, then the Lord our God changed His plan for you. He will shape you again into vessel for His glory and honor. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya pagsunod sa kalooban ng Diyos ang kailangan. Come, lumapit tayo sa mahal na Panginoon with humility. Ever say amen. Amen. Magpapakumbaba, sumunod sa kalooban ng Diyos at ang mahal na Panginoon ang bahala sa lahat sa buhay natin. Wala ka nang dapat ipangamba because you are incapable of planning your lives. Sabi ni Jeremiah, I know that the way of the man is not himself. He's not in man to direct his steps. Hindi sa tao pa lang makapagplano, hindi natin kayang iplano ang buhay natin. Pero kapag ibigay natin sa Diyos ang buhay natin, ang mahal na Panginoon ang magpapala sa buhay natin. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya napakasarap lumapit sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Napakaraming kapatiran natin, mga minamahal. Yung isa nating kapatiran na nandun sila pinanganak sa may Smoky Mountain, sa Payatas. Doon sila pinanganak, doon yung magulang nila. Pagkatapos, yung mga loved ones sila, ayaw silang kilalanin ng mga kamag-anak kay mga yagit daw, mga yagit. Mga gusgusin pa. Siyempre, nandun ka ba naman sa basurahan na buhay? Amen. Hindi sila kinikilala ng mga kamag-anak nila kapag merong reunion. Ayaw silang lapitan dahil mga gusgusin na mga itsura. Pag kumain sila doon, pag merong mga basura na pwede pang iluto, i-recycle, niluluto mo nila para kainin nila. So yung bahay nila nakatirik sa basurahan, amoy basura, natutulog sa ibabaw ng basurahan. Yun ang buhay nila. Pag dumating yung truck, madaling araw, unahan sila sa pagkalakal ng mga basura, mga minamahal, para ibenta.
Nakakilala sila sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade. Naglingkod sa mahal na Panginoon. Nung araw, magbigay sila ng 5 pesos. Pero umangat ang buhay, mga minamahal. Pinagpala sila ng Diyos. Pagkatapos, galing sa basurahan, binigyan ng condominium. Nakapunta sa iba't ibang bansa ang kanyang mga anak, nagtrabaho sa ibang bansa. Mahiya pa sila magtestimonyo. Sabi niya, kung magtestimonyo sila nung araw, ikaw na lang. Sabi niya, mama, ikaw na lang anak. Sabi ng anak, mama, ikaw na lang magtestimonyo. Mahiya sila. Dahil nga, galing sila sa ganong klaseng buhay, mga minamahal, ang kanilang kahirapan, nakagisnan nilang kahirapan doon sa basurahan. Pero ngayon, mga minamahal, sabi mo, galing po ako ng ibang bansa, bumisita ko sa anak ko sa ibang bansa. Mga minamahal, meron silang mga condominium, napakarami lang apartment. Mga minamahal, pinagpala sila ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ng malakas ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, I give you power to get wealth. Ebarsiman. Bibigyan ka kayo ng kapangyarihan para yumaman. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang pangako ng Diyos, pagyamanin kayo. Ebarsiman. Narinig natin yung mga patutuo, kahit bisikleta, wala sila nung araw. Palipat-lipat ng bahay. Isang beses lang kumain sa isang araw. Ebarsiman. Amen. Pero ngayon, mga minamahal, napakaraming lupa, bahay, sasakyan, ginagamit, mga minamahal. Ibig sabihin, totoo ang salita ng Diyos, ang pangako sa atin ng ating mahal na Panginoon. The Bible says, I give you power to get wealth, said the Lord. And your children shall be rich. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan para kayo yumaman at ang inyong manak ay pagyayamanin ko. Mga minamahal, this is the word of God, Ebarsiman. Pangako ng Diyos, pagyayamanin kayo, pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Ebarsiman, praise the Lord, amen. 1991 dito sa Cebu, wala tayong bahay-sambahan, wala tayong pastoral house, mga minamahal, wala kami magamit na sasakyan. Pero ngayon, mga minamahal, binigyan tayo ng maraming lupa, binigyan tayo ng maraming sasakyan, pinagpala ng Diyos ang banagawain sa unang dalangin ng ating beloved parents in the Lord. Ebarsiman. Malala ko nung araw yung aming sasakyan, unang sasakyan dito sa Cebu, yung Cimarron. Cimarron ba? Yung nakikita niyo mga Cimarron. Mga minamahal, dahil sa mahina na yung kaha, at saka yung chances, yung ilalim, tinatalian namin ng lubid na pakalaki. Talian namin ng lubid sa chances, saka yung body, kasi pag lumiko ka, mga minamahal, magpaugat ba? Mga minamahal, di na mabawi, ayaw na sumunod. Hadlock kami, matakot kami, baka mahiwala yung kaha sa chances sa makina, mga minamahal. Napakalaki ng lubid, tinalian namin. Lubid, mga minamahal, yun ang ginagamit lahat sa gawain. Ebarsiman. Pero ngayon, sa daliling prayer natin, beloved pastor, ang Diyos nagpo-provide ng mga sakyan nating magagamit para sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ngayon meron na tayong ganitong chapel, palapakan natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pag pumunta yung mga politiko rito, sabi nila, Brad, napakaganda pala ng iyong chapel. Sila lahat na mangha, umikot sa likod, napakaganda pala ng iyong sambahan. Sabi nung isa, ako nasa ang aking plano sa tourism, pwede ba pagdating ng araw, ilalagay ko ang yung chapel San Fernando na isa sa mga tourist spot, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ko, sige sabihin sa lagay mo, lahat welcome, lahat may karamdaman, magiging refuge house ito, maging shelter sa mga tao may problema, lumapit kay Kristo, pagpapalain sila ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sabi yan, kapakaganda pala ng iyong sambahan. Amen. Hindi pa tapos, pero maganda na raw. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. So gagawin namin isang tourist spot dito sa San Fernando. Kasi lahat ng masimbahan dito, wala pa namang ganitong sambahan. Pinagpalang ang tayo sa Jesus Miracle Crusade. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Pag natapos ito, pinagpala tayo, meron tayong bahay-sambahan, meron tayong mga lupa na tatayuan ng mga sambahan. Ibig sabihin, ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala, pagyayamanin kayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, come unto me, all that labor and heavy laden, and I will give you rest. Amen. Bibigyan tayo ng kapahingahan, matutulog ka sa kapahingahan.
Ever say amen? Amen. Isang araw, mga minamahal, galing Sunday, punta ko ng Lapu-Lapu dahil may meeting. Pagsakay ko ng taxi, mga minamahal, traffic doon sa bridge. Sabi ko sa driver, Manong, pwede pang idlip muna ako dahil antok na ako. Pag lipat natin ng tulay sa unahan, sabi ko, merong 7-Eleven doon, gisingin mo ako. O sige, sabi niya. So, ginanong ko yung upuan. Pag ganun ko sa upuan, nakatulog na pala ako. Nandun pa kami sa baba ng bridge. Pagkatapos, nagising ako, sa pakiwari ko, mga minamahal, natulog na ako ng 4 na oras. Sabi ko, Manong, saan na tayo? Sabi niya, nandito pa tayo sa bridge. Ha? Sabi ko, oo, sabi niya. Ay, ganun ba? Akala ko 4 na oras yung tulog ko. Sabi niya, wala ka bang sakit sa puso? Sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, ang lakas mong humilik. Amen. Praise the Lord. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, pag gano'n ko pala ng upuan ko, humilik na pala ako, matutulog tayo sa kapayapaan, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Para say, praise the Lord. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya, wala kang dapat ipangamba. Walang dapat ikatakot. Nasa kamay tayo ng mabait na Diyos. Ang buhay natin nasa plano ng Diyos. Gawin lang natin ang kalooban ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos, magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Kayang ibigay ng Diyos ang desire ng inyong puso. Ever say amen? Sabi ng Biblia, trust in the Lord and He shall give the desire of thine heart. Magtiwala ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, mga minamahal, ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pang hahanapin natin? Nasa mahal na Panginoon tayo? Ever say amen? Kaya be strong in the Lord. Magpakainit lalo tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Tayo po umawit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, habang tayo magpupuri sa Diyos. Ating ipabot sa Diyos ang ating pasasalamat sa oras na ito. Amen. Praise the Lord. Is good, mga minamahal. Mabait ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos sa atin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's so good to awitin natin ang it's so good to remember the goodness of God. This is my name, my name forever, by which I am, hallelujah, to be remembered. Good.
Thank you for your goodness, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Your goodness, oh God. You saved my soul. Lord, and heal my broken body. You came to die. Thank you for your goodness, oh God. Thank you for your loving kindness, oh Lord. We worship thy precious name, oh Lord. Hallelujah. Thank you for your wonderful promise to us. Hallelujah. Your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die Just to set me free. Yes, Lord. Hallelujah. Your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Yes, Lord. Ang kabutihan ng Diyos. Higit ang alalahanin. Thank you, God. Kabutihan ng Diyos. Thank you so much, oh God. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you for your goodness, oh God. Aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Higit ang alalahanin. Ang kabutihan ng Diyos. Inubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Thank you, Lord. Punihin ka mo naman. Ay ganda nga nalahanin ang kabutihan mo, Diyos. Hallelujah. Ng Diyos. Oh, tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Higit ang alalahanin. Ang kabutihan ng Diyos. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so Thank you for your goodness. Hallelujah. You're Hallelujah. so good to me. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Mabuti.
Praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, dearest Lord. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po mag-isang dumalangin sa mahal na Panginoon. Sa ating mga pangangailangan, mabait ang Diyos. Ever is Amen. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, kung hihingi tayo ng tinapay, hindi tayo bibigyan ng bato, mga minamahal. Kung hihingi tayo ng banal na Espiritu Santo, hindi tayo bibigyan ng ahas, mga minamahal. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Sabi ng Biblia, huwag tayong mabahala sa anumang bagay. Ipahibalo sa Diyos ang inyong panginanglan, mga minamahal. Tayo po'y magkaisang dumalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, napakabuti mo, Diyos, sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Minsan na pa sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willis Adalmeda. Muli kami naliklod sa oras na ito, nagpapakumbabang loob ng inang kapatawaran. Saan kami nagkulang, patawarin mong bawat sa amin, O God. At muli kiling mo yung pandinig sa aming mga dalangin, batid mo ang pangangailangan ng bawat isa na rito, O God. Abutin mo ang kalamang kahilingan, lutasin mo mga problema, meron man magkaramdaman, pagalingin mo, Diyos, pangawakan, palakasin mo sila, pagpalain mo po sila, ang kalamang mga loved ones, tawagin na maglingkod sa iyo. Hayanda mo kami sing malapit na pagbabalik, mahal na Panginoon, maratan mo kaming mainit na naglilingkod sa iyo. Ingatan mo po sila sa araw-araw, ilayo sa namang karamdaman, sa kalamang mga nabuhay, sa kalamang mga negosyo, sa kalamang mga transaksyon, ikaw magpala, O Diyos, mga prayer request, kapatid mo, pangailangan, pagpalain mo po sila sa lahat ng bagay. Palakasin mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Pagpalain kami sa lahat ng bagay, sa financial, material, lalo tigit sa spiritual, mahabang buhay, pagkalob mo sa bawat isa, ilayo mo sa anumang uri ng karamdaman, maging sa kalang mga malas sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Ipatong kamay sa inyong ulo, mga minamahal. I-cast out po natin ang mga karamdaman. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming ginagamit ng iyong makapangyarihang pangalan sa unang panalangin namin, beloved Pastor. Aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman sa oras na ito. In the mighty name of Jesus, na may mga karamdaman, mga problema, kahirapan, pandalumaypay, pandalamig, pag-alilangan, cast out. In the name of Jesus, mga kainan, cast out. Lukewarmness, cast out. In Jesus' name, problem be solved. In Jesus' name, be healed. Be healed. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. At bilang pasalamat sa ating mabait na Diyos, tayo po'y lubuksan, tumigaw na 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. God bless you po. At tayo mo dadako sa ating announcement. Ating po pananambahan, praise the Lord, bago muna tayo tatako sa ating announcement, meron tayong special offering, patuloy po tayo magkaloob para sa karagdagan po ng pangagastusan ng church, praise the Lord. Ako lang po manalangin, mapagpalang Diyos, narito po kami sa aming special offering sa mga kapatiran, na patuloy na sumusuporta sa banal mong gawain, O Diyos. Malapoy na, ibalik mo po na makalibong-libong beses sa bawat isa. Pagpalain mo po sila sa lahat ng bagay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ating pong gawain Wednesday 4 to 8, Friday 5 to 10, then Sunday 10 to 3. Mga minamahal ang ating gawain. At araw atong pong webcast, meron po tayong Facebook, YouTube page, GMCIM Cebu Central Visayas, Jesus Miracle Hour every night except Friday. So 8 to 9 po. Ating number dito sa pastoral, 0939-834-2120. At 0991-2929-428. May mga prayer request, pwede po kayo mag-send sa ating mga contact numbers. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hanggang dito lang po ang ating pagsamba. At tayo pong lahat ay tumayo at tayo dadako sa ating closing prayer sa ating beloved Brother Larry Delbo. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Lord Richard, kayo ni Brenda. Mga minamanalangin po ito siya kung pagtatapos. Dakilang pala po ni mga Diyos sa lahat. Sa pangalan, maraming salamat. Malapay sa hapong ito. Sa natapos ng gawain, malapay ng langisan, malapay ng lalunghit, malapay nun ang malaking pribliyo na kaya may masamba namin sa Espiritu at Katuhanan. Salamat, malapay nun. Mag-isa ang paglangis mo mula sa pag-imisil, sa witing makalangis, sa joyful, sa consoling, sa mga malapay, Panginoon. Maging sa patutuo ng pagkatero mo, paano po sila pinagpala. Mula po sila naglingkod siya malagawain, malapay siya misteryoso. Salamat, malapay nun. Maging sa pagpaliwanag, sa pagbigay, sa Panginoon tapat. Na nagbigay silang putandog, ito nigagamit yung banal na gawain. Salamat, malapay nun. Salamat din po sa mga luwitin, mga choir, malapay nun. Maging sa matamis, presensya,
Patuloy binuhos paglitaan, malapayin ng patunay, sinamahan mo kami sa hapong ito. Salamat, malapayin nun, lalong higit ng bisilamatan ang iyong banalang salita na dinala po sa aming mahal mga aral. Sa hapong ito, nagbigay silbing pagkain, sa mga nagbibigay sa aming kalakasan sa paglingkod po siyo. Malapanginoon, sa hapong ito, kami pwede madalangin po siyo, dalangin ginagalang, Pastor, Willis, panghawakan mo kami hanggang siyo bumalik, Malapanginoon. Huwag mo kami bintulot mawalay sa paglingkod, sa pagkus, iba yung kasigasigan, ipagkalong mo sa amin, sa paglingkod siyo, na huwag madatnan mo kami, Malapanginoon, tapat naglilingkod, siyong pagbabalik, Malapanginoon, hallelujah. Maging sa amin itong pareho, paghiwalay-hiwalay yung bawat sa amin, dakilang presisat, pag-ibig sa amin, samahan mo kami, makarating po kami makaway sa kanyang tahanan, ingatan mo ang kapatiran sa pagtawid, pagsakay sa mga kasakyan ng Malapanginoon, maging sa mga kapatiran, mga kasakyan sa kanyang pagmaniho, ingatan mo, Malapanginoon, makarating mo ang bawat sa amin, Malapanginoon, malulhati, Malapanginoon, at susunod gawain sa araw ng Miyerkules, ibalik mo ang bawat sa amin, upang kami sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang iyong samot na lang sa matamis at makapangyarihan namin pinakamahal, Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the God bless you po, mga minamahal. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. God bless po. Amen. Beloved preachers, pagilayan sa mga kapatiran po. Dito po magpalayan sa po, mga minamahal. Praise the Lord.